Nako, eto na nga mga sangkay, meron pong matinding pasabog ang presidente ng Pilipinas na si PBBM. Yo, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan? Kamusta po sa lahat ng mga nanonood ngayon? Magandang oras po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga solid sangkay, mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag Solid Sangkay, kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So today nga po mga sangkay, pag-uusapan po natin itong matinding pangyayari na naman. Ang presidente ng Pilipinas ay may bitbit na pasabog matapos po ma-interview. Patungkol po, kung maalala nyo mga sangkay, yung tulay. Eto, pakita ko po sa inyo. Yung tulay na bumagsak. Ito po yung tulay mga sangkay na pinagawa po noon ni Noynoy Aquino at ni President Duterte. Ito, mga sangkay. Naging issue po ito eh. Marami po ang nagsasabi kay PBBM, may mga nagsasabi naman kay Duterte, kay Noynoy, mga sangkay. Alam nyo, kapag ka may problema na, sisihan na po ng sisihan. Pero, ngayon mga sangkay, nagsalita na po si PBBM. Ito po yung tulay mga sangkay na binisita nila Pangulong Bongbong Marcos. Ayan. Pinuntahan po mismo nila. Ayan po yung tulay, mga sangkay. Ayan, makikita nyo po yung truck, mga sangkay. Ito po yung dumaan dyan. Na may mabigat na kargada. Okay? So, ngayon, may mga nagsasabi kay Noynoy, kay Duterte, kay BBM. Actually, mga sangkay, ang pinaka nagtapos talaga sa tulay na ito, si PRRD. Na nagkaroon po ng start o pag-uumpisa ang tulay na ito by 2017. Kung hindi po ako nagkakamali. Kasi panahon ni Noynoy Aquino, drawing pa lamang po ito ng panahon ni Noynoy Aquino. Bali, ang nagpagawa po talaga na ito, mga sangkay, yung administrasyon na sinundan po ni PBBM. Ngayon, ang nangyari mga sangkay, natapos po ito, pero bigla po nilang nalaman na mayroon pong paggalaw ang tulay. So gumagalaw ang tulay mga sangkay. So pinahinto, hindi po pwede munang daanan ito. Kaya ang ginawa ni PBBM, nung siya na po ang nakaupo mga sangkay, inayos ulit. Naglaan po ulit ng budget. Kasi ang nangyari, tinipid po ito. Biruin nyo mga sangkay, ang eksaktong pera o gagastusin o budget sana dyan, binawasan po ng binawasan. Kaya nga ang tanong dyan, ano ba ang nangyari? Nagkaroon ba ng kulimbatan ng budget? Yan ang problema sa Pilipinas, mga sangkay, di ba? Ang nangyayari sa atin, kapag ka may budget na, titipirin ng titipirin para malaki ang kikitain. Di ba? So, ang nangyayari, substandard. Alam nyo, tingnan nyo yung San Juanico Bridge. Ito yung San Juanico Bridge. Yung San Juanico Bridge, kahit napakatagal na, andyan pa rin. Pero nyo, ang construction po nito, 1969. Natapos po, mga sangkay, 1973. Pero tingnan nyo po yung tulay na ito. Ayan po, nakatindig pa rin. Abay, pambihira, ganun po kalupit ang tulay na ito, mga sangkay. Yan po. Dinaanan po yan ng Yolanda. Pero tingnan nyo, hindi na kahit po alam nyo yung dumadaan dito ng mga truck, mga sangkay, pinakamabibigat ang kargada galing papung Mindanao. Mga heavy ang kargada dito, mga sangkay. Kasi kung mayroon kayong alam na National Highway, ito po ang masasabi po natin, super National Highway. Kasi ito po yung nagdurugtong sa Mindanao, Visayas, papunta sa Luzon. Okay? Ngayon, mga sangkay, ito na po ang nangyari. Tingnan na po natin, ano nga ba ang nakita, anong pasabog ni PBBM sa substandard mga sangkay na pagpapagawa nitong tulay na ito. Na
na-inspection na natin. Nandito si Secretary Manny Bunuan para nga explain kung ano yung nangyari dito. Ang ending nito, ang punot-dulo nito, design flaw. It is a design flaw. Mali yung design. Mali yung design, mga sangkay. Ang history kasi nito, dapat ang Tingnan natin kung may sisisihin dito si PBBM. Sa totoo lang, pwede siya manisi dito. Pero pakinggan po natin. Funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. Tingnan nyo ha. Yung budget talaga ng kabuuan niyan is 1.8 billion. Pero anong nangyari? So, binawasan Binawasan. Teka lang, ba't binawasan? to under 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon yung detailed design. Ginawa yung detailed design. Design is really weak. Weak, mga sangkay, ang design. Alam niyo yan, alam po yan ng mga engineer, mga sangkay at mga architect na kapag ka nagpagawa po ng isang istruktura, dapat ang disenyo at ang magiging hulma at pundasyon ng isang building o tulay o ano pa man yan, dapat akma. Kasama na po yung budget dyan. Para hindi po siya magkaroon ng malaking problema. Yun yung dahilan, mga sangkay, kung bakit kailangan pa ng architect, kailangan pa ng engineer. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge. Nakasabit. Ganyan yung arko na ganyan. Tapos yung bridge suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan. Diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Okay. Tapos yung pag-anchor nung support, tignan ninyo, doon lang sa baba. Dapat sa taas yan eh. Hanggang sa taas. Para hanggang sa taas. Para yung buong arc. Ito, ang nagsusupport sa kanya, yan yung bakal na nakikita ninyo at saka yung semento. Yan lang ang nagsusupport doon sa buong tulay. So mahina talaga ang design dito. So, mahina ang design, mahina po ang pundasyon. Ganun po ang nangyari, mga sangkay. Ewan ko, sino ba yung gumawa na ito, di ba? Hindi natin kailangan malaking nung una pa nga ang ginagawa ito kasi naging umabot 900 million natin yung original na budget. Umabot ng 1.2 dahil nag-refit. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang, may nakita na. Ayun. Dahil nga mali ang disenyo, mga sangkay, nung construction pa lang, nakita ng eto na, gumagalaw daw, mga sangkay, itong tulay. So bakit pinabayaan? Na gumagalaw, na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So, the whole process is, okay naman. Yung construction, yung contractor, sinundan naman ang plano. By the book naman yung kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang, yung specifications mali. So, this is a design problem. Tapos, Design problem. this is a 44-ton bridge. Dapat 44 tons ang acceptable load. Yung dalawang truck na yan, yung naiwan yung isa, over 100 tons yan. Dalawa yan ang dumaan. Grabe, no? Samantalang ito, mga sangkay, oh. Itong San Juanico Bridge. Ang bihira, ang dumadaan po nito. Mga heavy ang kargada. Galing pa pong Mindanao, sobrang bibigat. Kaya nga po yung kalsada, madaling masira po sa Samar, eh. Di ba? Pero mga sangkay, tingnan nyo po kung gaano katibay. Kasi hindi po substandard yung foundation ng pagkakagawa at disenyo nitong tulay, mga sangkay. Ang bihira, ang tagal na po nito. Pero matibay na matibay po itong tulay na ito, mga sangkay. Kaya, ayan ang nangyari. Hindi talaga kaya. Ito yata yung una eh. Ito yung bumigay. Wala nang plate eh. Ito. Baka na. And then, sumunod na lang. Ito yung una. Itong una. Oh, tama. Kaya nakaganyan yan. Oh, hindi dito. Dahil tama. Dito bumigay, ganyan. Hinila lahat ito. So, wala. We have no choice. We have to go back. So, yung nagtitipid tayo, nagtitipid natin sa 1.8 million, useless.
Kita na? Eto na, useless mga sangkay. So, sino may kasalanan dito? Alam nyo kung ako yung tatanungin? Kasalanan po itong mga sangkay ng nag-design, of course. Pero dapat natutukan po ito nung administrasyon, nung pinapagawa pa po itong mga sangkay. Kasi sila PBBM, inulit na lamang po nila eh. Kumbaga, teka lang, baka kaya pang isave ito. Pero ang nangyari mga sangkay, wala. Mabigat talaga eh. Hindi po talaga kaya ng pundasyon ang pagkakadesenyo sa tulay na ito. Ngayon, babalik na naman tayo. Gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, papalitan. Parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Eh di magtayo na lang ng bago, Mr. President. Huwag na po yan. Diba? Yeah. Ito. Magandang tanong to, mga sangkay. Held liable. Sino yung liable? Ito na ha. Pakinggan nyo mabuti yung sagot ni Pangulong Bongbong Marcos. Napaano siya eh. Napahinga na malalim eh. Well, you know, I always have a saying, fix the problem, not the blame. Fix the problem, not the blame. Kasi, ito ha, maganda ng sagot niya eh. Kasi alam niyo mga sangkay, kung ibang namumuno ito ngayon, alam niyo na yun kung sino. Sasabihin ka agad, kasalanan ni ano na yan eh. Hindi inayos. Kung tutusin, kayang sabihin ni BBM yan eh. Kasi pwede niyang sabihin, batikusin yan eh. Kung ako ang presidente, sasabihin ko talaga eh. Kasalanan to ng nauna. Bakit hindi nila inayos to? Binigay pa sa akin yung... Diba? Pwede niyang sabihin yan. Pero hindi niya po ginawa, mga sangkay. Nagsalita po siya. Fix the problem. Huwag na tayo manisi. Ayusin na lang natin yung problema. Ayusin muna natin yung problema. Believe Diba? me, we will find out who is responsible. Who is responsible is basically who made the design. Because their design was poor. Galing, no? Alam mo, si BBM talaga, ito yung kinabilibang ko sa kanya eh. Kahit po, binabatikos-batikos na po siya, binabastos na nga po, mga sangkay. Pero hindi pa rin po talaga siya nagre-reply ng masamang tinapay. Look what happened. And then also, those trucks should never have been on the bridge. So, sino liable dyan? Province. Hindi national to, national ano to? Yeah, we have to be more careful Yeah. about monitoring yung mga partly. load. Kasi, ganun ang problema. Kung 44 tons ang sinasabi, sasakyan mo ng 200 plus tons, medyo hindi nakakapagtaka na ganito ang mangyayari. Alright, okay? Okay, so ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Kasi si BBM talaga eh. Ewan ko ba, ba't ayaw po nito bumanat eh. Chance na yun eh. Chance na yun bumanat. Ikaw! Ano nga, ba't di mo ito binantayan? Bakit hindi nyo ito na monitor, di ba? Pero wala, mga sangkay. Hindi po niya ginawa. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.